magandang araw, good morning, good afternoon, buenos dias, lahat-lahat na po, no? So, welcome po to episode 4 ng Usapang L. At ayun na po, naka-zoom po tayo ulit dahil pa rin po sa inclement weather. At dito po sa ating episode 4, ay sa Usapang L po, syempre, ang ibig sabihin ng L ay, ano ulit, Attorney Al? Life, love, and the law. Oo. Inano ko na agad si Attorney Al, hindi pa nag-i-introduce eh. Sige po, mag-i-introduce po muna ako. Ako po si Judge Jing Uyenko Nolasco na isang former judge at syempre po, hindi po pwedeng mawala ang nag-iisa at natatanging. Yan, no? Si Attorney Al Jumrani. Attorney Al. Ay, wow. Parang linya ko dapat yun na. Oo nga, baliktad diba? na. Baliktad na. Kasi iba na itong show. Adi Pero sige, sa susunod ako na mag-i-introduce. Sige, okay. Okay. Maganda hapon po, mayong adlaw, adlaw, buntag o gabi sa inyong tanan. Assalamualaikum. Ako po si Attorney Al Jumrani, ang nag-iisa Attorney Al Jumrani. And we're so glad you're joining us again today. Kahit po naka-Zoom kami, at siguro paras po tayong we are sitting out the rain today. We're hoping na lahat naman po ay safe and dry ngayong masama ang panahon. So today pag-uusapan na naman natin ang isang batas na sobrang relevant sa panahon ngayon, lalo na sa social media, public commuting at workplace dynamics. Ano ba ito? Actually binanggit na namin to last episode. Kasi so, katandem niya yung last episode natin eh. Correct. Tulad na sinabi namin last episode, ang ating pag-uusapan today ay ang Safe Spaces Act or Republic Act 11313 na tinatawag din na Bawal Bastos Law. Yun. Okay, actually 'di ba nabanggit ko din to Attorney Al na isa ito sa pinakagusto kong batas na ipasa recently kasi ang laki ng coverage niya eh. So yun, kaya I'm very happy that we have this kind of law. Now, kailan nga ba ito naipasa? April 17, 2019. Tapos naging effective po yan. Siyempre, may 15 days after publication. So around May 2019 po siya naging effective. So it's a landmark law kasi nga po it expands protection against gender-based sexual harassment. Hindi lang po sa opisina or eskwelahan, kundi yun na nga po pati sa public spaces at online platforms. Kaya nga po tinawag siyang bawal bastos law, 'di ba? Ayun. Ngayon, pag sinabi mong bawal bastos law, pag nalaman ng ibang tao, lagi iniisip, 'di ba may mga batas na tayo sa mga ganyan, sa mga bastos na tao, mga manyakis and all that. Pero mga ka-L, itong Republic Act 11313 ay napaka-expansive. Katulad na sinabi ni Judge, isa ito sa mga magandang batas na naipasa recently. Kasi dito sa Republic Act 11313 ay lahat sakop nito. So it applies to everyone regardless of gender, sexual orientation, or age. So pag binastos ka, kahit na lalaki ka, babae ka, matanda, bata, straight o LGBT, meron kang may karapatan ka na magreklamo at yung pambabastos sa iyo ay pwedeng parusahan sa ilalim ng Republic Act 11313. This law recognizes na harassment can happen anywhere at lahat tayo may karapatang protektahan. Yun. Kaya ang ganda nitong batas na to kasi nga parang hindi siya limited lang yung protection, for example, sa certain population or certain gender, ganyan. No? Lahat talaga covered. Now, pag-usapan naman natin, at yun na nga yung kagandahan dito kasi in-expand din sa sexual harassment, di ba? So, yung pagdating sa saan ba pwedeng maganap, no? Itong mga violation ng Safe Spaces Act. At ano yung kailangan na space na kailangan safe, di ba? Kaya siya Safe Spaces Act. So, kasama po rito ang public spaces, no? Katulad na lang po ng mga kalsada natin, mga parks, terminals, at malls. At kasama rin po ang workplaces, kahit anong position pa or employment status, no? So kahit po
for example, kasi like sexual harassment, kung ang ano po niyan is may moral ascendancy Correct. superior over a subordinate. Pero ito sa workplace, kahit po equal yan, tapos nagkaroon po ng feeling uncomfortable, may ginawa yung isa laban sa isa, so yun po, papasok yan sa Safe Spaces Act. Tapos sa schools din po, no? So kasama rin po dyan ng students, kahit student to student, o kaya, kasi yun nga, sexual harassment, usually it happens pagka faculty may ginawa sa isang estudyante. Pero pagka same level, student to student, ayan, maaaring hindi siya mano na sexual harassment, pero pwede siya sa Safe Spaces Act. So kasama rin po, covered din dyan yung mga staff and visitors pagdating sa schools. At syempre, eto pa yung maganda rito, pati po online, no? Yes. Online platforms po kasi consider siya sa public space. So kasama po dyan ang Facebook, TikTok, messaging apps, pati po yung mga fora, yung mga forums na tinatawag natin. Actually, fora, di ba? Ang plural. Yes. Ang plural non fora. Oo. Okay, so yun po, covered din po siya ng Safe Spaces Act. Now, Attorney Al, ano naman yung mga para sa kaalaman ng ating mga kael, ano naman yung mga prohibited acts dito? So, ngayon, ang batas, may mga na-specify na mga prohibited acts. Pero, pag binasa mo ang batas, nakalagay doon, include. Ibig sabihin, hindi ito yung exhaustive na ito lang ang pwedeng gawin. Ilan lang to sa pwedeng gawin. So, hindi siya limited. Oo, hindi siya exclusive list in other words. Parang prohibited acts. Pag sinabi include, okay, napapasama siya rito, pero hindi sabihin na eto lang siya. Diba? Ano example no, Attorney Al? Una, pagtatawag ng pusa. Hindi. Catcalling. Ano ang Tagalog ng catcalling? Anyway, pagka catcalling kasi, yung para ganon. Wolf whistling pala yon. Pero pag catcalling, parang ganon ba yun? Ganon. Kasi yung mga miss. Ganyan. So kapag halimbawa si Judge Jing naglalakad sa kalsada, ito tambay ito na Espanya dati at sa Quezon. Joke lang. Di pa. Alam mo, pwede mo pa sabihin tambay sa tambay sa may Philcoa. Philcoa. Kasi UP. Tama, oo. Hindi ako sumasaka. Hindi naman tambay, pero kumbaga madalas ako sa Philcoa. Sumasakay ng jeep Yan, pauwi. Ganyan. So, halimbawa, nandun si Judge. Ganyan. So, pagka meron nag-psst sa kanyang ganyan, or halimbawa yung ganyan, sorry, di ako marunong mag-whistle. Yung mga ganyan, yan po ay prohibited. Kasama yan dyan sa catcalling, wolf whistling, at saka stalking, at saka itong malala, yung groping. Ano ba Tagalog na groping? Panghihipo. Ayan. Okay, so yan yung... Hindi ka kasi marunong pumito. Ako napipito. Ayan. Ay, yabang no? Tapos hindi naman pala Hindi, ay nako. Sige, tsaka na lang. Practicein ko pa. Pero marunong akong pumito. Itong mga to, yung catcalling, wolf whistling, stalking, and groping, dapat malisyoso. Kasi malay natin, groping ng isang security guard. Halimbawa, ginugrope ka ng security guard as security measures ng establishment. Ay, hindi naman po yun violation ng safe space mo. Hindi, Al. Pag sinabi mong groping, may malis na yun. May malis talaga. Okay. So, ang security guard, hindi pwedeng mang-group. Okay, so ano ang term nun? Frisking. 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 Okay. As distinguished from groping. Groping. Okay, sige. Para malinaw, groping is always malicious. Yes. So, pagka yun na yung ginamit na term, meron na yung parang violation ng safe space mo. Nakaramdam ka na merong something, no? Na halimbawa, yung paghawak ng guard, iba nang dating tayo. In addition to that, meron din tayong mga sexist, transphobic, and homophobic slurs. Yes. Ito yung mga expressions na kinukonsidera na nakakababa ng tingin dun sa sexualidad at saka sa gender identity ng isang tao. So pagka tinawag ka judge, halimbawa isang tao tinawag siya na bading. So if ang context nun is para ipahiya ka or i-demean ka, so that's a sexist, transphobic, or homophobic slur. Pero kung dinidescribe lang halimbawa na ano ang sexual orientation niya, alam ko bading siya. Pagka ganon, hindi yon.
Meron akong tanong, napaisip ako bigla, Attorney Al. Kasi 'di ba sa mga comedy show, yung mga comedy shows natin, mga stand-up comedians, kuminsan ito may ganito 'di ba parang merong mga comments na sabihin natin na medyo Yeah. na, making Halimbawa ganito, sabihin na, baklang to, mga ganyan. yung mga or hindi, yung mga basta something kasi 'di ba pagka yun na nga stand-up shows kasi kuminsan ang kadalasang nila is meron laging sexual undertones yan So meron mga patungkol sa ganyan. Yun kaya pupwede na rito sa Safe Spaces Act. Pagka for example na-offend yung isa sa audience. Papasok yan, Judge, sa violation ng Safe Space Act because kung dati normal lang na sasabihin na hindi ka naman totoong lalaki. Ganyan, di ba? Parang naging normal lang ganun dati. Ngayon kasi, ayon sa Safe Space Act, if it causes discomfort or parang hindi komportable yung directed ng ganong statements, violation na yung ng Safe Space Act. Oo, tama. Yung something that will make you feel uncomfortable because of or uneasy. Uneasy because of the sexual undertones, mga ganun. Correct. Yeah. Kaya nakakatawa, sa kanila at sa ibang nakikinig pero hindi natutuwa yung kumbaga yung object ng joke mo, pananagot tayo sa batas. Ayun. Okay, meron pa isa last, Judge. Ito yung unwanted sexual remarks, cyberstalking at pag-share ng private content without consent. Ayun. So halimbawa, nagpadala ng deck pics, o diba? Hindi ko lang inayos ng pronunciation. Deck pics. So bawal po yun, lalo na kung without the consent. Yeah, ng recipient. Bigla na lang. Bigla na nagpapadala ng ganun, di ba? The person receiving it, dahil hindi naman niya yung gusto, will feel violated, di ba? Correct. Bakit nagpapadala to? Hindi naman ako humingi. Pero paano, Judge, doon sa mga dating sites, sa halip na face pic, dick pic ang pinadala? Di ba ganun pa rin yun? Parang correct. Yeah. Ganun pa rin ng kasi nga, lalo na kung hiningi mo picture ng mukha, papadala, iba, o di, ganun din. Yeah, correct, ganun din. Pero kung i-implement natin to Safe Spaces Act sa Grindr or sa Tinder, malawag pamagsahan ng Grindr at Tinder kasi bawal na. Pero Attorney Al, di ba, pagka, for example, may consent nung isa, tapos parang they really requested for that. Correct. Yun, maaaring yun pa yung maging dyan. Or halimbawa, ikaw gusto mo mag-share kasi yun yung sa tingin mo ang pang-attract sa'yo. Gusto mo siya i-seduce dahil meron kang halimbawa magandang picture ng ari-arian mo. Magpaalam ka muna. Sabihin mo, can I show you something? Ganon. Tapos hintayin mo, kailangan may idea siya kung ano yung ipapakita mo sa kanya. Wag mo naman yung gulatin siya, no, na yun na yung pinadala mo. Pero that will make these sites too formal, don't you think, Judge? Hindi ko kasi alam yung mga kung ano yung sa Grindr at Tinder Now, Attorney Al, meron kasi interesting, di ba, na pag-usapan natin yung mga different venues nga, no? Yung parang man ako mako-consider na safe, yung mga places which should be safe, no? Wait, ikaw ba, was there ever a time na while you were walking at a mall or at a street na merong nag-catcall sa'yo and how did you react? Hindi, syempre natakot ako. At na-experience ko na yan before pa, lalo na nagko-commute ako pagka naglakad ka, tapos yung tatawagin ka, miss, ganyan, no? Nakakatakot siya. Talaga hindi ka lang, you'd not only feel uncomfortable, you'd feel afraid. Yun. Tapos, di ba nga sinasabi, meron yan yung parang freeze, flight or fight response. Correct. Nung nangyari sa akin kasi yan sa isang bus before, nung college pa ako, na meron, nahipuan ako doon nung katabi ko. Wala parang naging ko noon, nag-freeze ako Yeah. So, kaya nga 'di ba sinasabi hindi porke ang babae hindi gumalaw, ibig sabihin nun that's consent. Hindi, kasi nga merong freeze Mag-freeze ka talaga para hindi ka na makagalaw because you can't believe that it's happening to you.
So, ganun yung nangyari So, sa akin. na-violate talaga yung space, Yeah. diba? So, to Oo, speak. kasi parang okay, pauwi lang ako pauwi ako from school, tapos biglang may ganun, parang I couldn't believe it. Kaya, syempre at that time wala pa tong Safe Spaces Act. At ang ang feeling ng babae tuloy, like ako, yung na-victimize ako noon, parang wala, nahiya ako. Tapos parang sinisisi ko pa yung sarili ko, why did I allow it to happen? Ba't hindi ako Correct. nag-react, no? Correct. So, yun yung mahirap doon parang nadodouble pa nga yung pagka-victimize doon sa tao kasi nagawa na nga siya ng ganun, tapos parang nag-freeze pa siya, tapos sinisisi niya pa sarili niya. Yeah. Now, with that, ayun nga, Attorney Al, meron kasing isang 2023 case kasi nga we're talking about yung mga possible na lugar na pwedeng pang magawa itong violation ng batas na ito. So, maganda kasi ito, interesting itong case na to in connection with one of the places, no, na pwedeng mangyari pa rin itong violation ng Safe Spaces Act. At ito po yung kaso nung meron po kasing 5 lawyers na medyo na-reprimand. Ano ba yung proper term for napagalitan ng Supreme Court dito sa administrative case number 13378 kasi meron po silang mga homophobic remarks tungkol po sa isang akusado at actually sa isang judge doon po sa Facebook, no? So yun po yung parang pinag-ugatan ng kaso. So, well, kakaiba siya kasi judge, 'di ba, pagka sinabi mong Facebook, you add your friends. Yeah. Tapos you expect kayo-kayo lang. Kaya akala ng iba kapag private post lang siya or nasa close group na kayo-kayo lang, hindi na sila accountable. Maganda yung sinabi ng Supreme Court dito in relation to the Safe Spaces Act kasi nga naparusahan na napagalitan yung mga lawyers dito under the Code of Professional Responsibility. Hindi pa nga dun sa bago nating code which is the Code of Professional Responsibility and Accountability. Dun pa sa luma. Pero in connection to the Safe Spaces Act, maganda yung sinabi ng Supreme Court dito. Ito po, direct quote ito from the decision. Sabi ng Supreme Court, the court reminds lawyers that even private posts on social media may be subject to scrutiny and accountability. The Safe Spaces Act applies to online spaces. Ayan, very clear, no? To online spaces. And gender-based harassment in these platforms may constitute punishable acts under the law. So, yun yung parang reminder din dun sa mga abogado doon, yung 5 abogado na na-involved doon, na hindi lang actually admin case ang pwede nilang kaharapin, pwede rin sila maging liable actually, no, under the Safe Spaces Act because of what they posted at saka yung mga comments nilang yun. Alright. Kaya nga, mga KL, kahit online yan, kahit private pa, meaning to say only friends, discriminatory or harmful ang content, pwede maging violation ng Safe Space Act. At tulad na sinabi ni Judge G. Cayena sa mga abogado, ito ay violation ng Rule 7.03 ng dating Code of Professional Responsibility, reminding lawyers to uphold respect and dignity always. Oo, yun yung sa old code. Actually, sa SIPRA natin, meron din tong parang restatement nasa Canon 2 on propriety naman natin yan. If I'm not mistaken, dun yan sa second yata, no? Plus, meron na tayo kasi dun sa bago nating code na talagang specific provisions regarding the responsibility of social media. Correct. Now, Al, puntahan naman natin yung mga duties ng mga institutions, no, with respect to the Safe Spaces Act. Kasi mga ka-El, hindi lang po ito tungkol sa individual behavior. May malinaw na obligations din po ang mga institutions. So, siguro simulan natin, Attorney Al, for example, sa mga employers. Ano nga ba ito? Correct. Okay. So, simulan natin sa employers. Ang mga employers dapat ay mag-create at mag-enforce ng Code of Conduct regarding dyan sa violation or sa mga prohibited acts that violate the safe spaces. Also, dapat mag-establish ng Committee on Decorum and Investigation para kung may mga reklamo, doon i-refer sa committee. Kasi syempre, kailangan meron ding kumbaga investigation and due process para doon sa nagreklamo at nirereklamo.
Tapos, next din, kailangan merong confidential and accessible reporting mechanism. Tama. At sa mga eskwelahan naman, syempre kailangan importante yung mga gender sensitivity training at ensure din na siguraduhin na may safe grievance procedures. Pagdating naman sa mga barangays at LGUs, syempre required sila na rumisponde sa mga ganong reklamo within 24 hours at maganda na mag-post ng anti-harassment signage at actually mas maganda siguro na yung mga signage hindi lamang sa barangay pero like for example sa mga public places, sa schools, workplace, etc. that this is a space, safe space. Parang gano'n, di ba? This is a safe space. Kasi importante ang information dissemination about it. Dahil kahit na 2019 pa tong batas natin na to, hindi pa lahat nakakaalam kung ano nga ba itong batas na ito. Which brings me, Judge, doon sa isang kaso na report ito sa Cebu City ito nangyari. So meron isang construction worker na nagpapahinga for lunch. Meron tumaan na tindera, babae, nagtitinda siya ng ulam. So ang sabi nung construction worker, nung akusado, sabi niya, masarap ba yung binibenta mong ulam? Kasing sarap mo ba? Yun siya. So ngayon, itong babae, syempre na-insulto siya, parang nabastusan siya. Nag-report siya ngayon sa barangay, tapos ni-report sa police, hinuli ngayon yung lalaki. Alam mo, sagot ng lalaki, hindi ko alam na masama pala yung sinabi ko. Ayun. So, there is a problem with dissemination. No? Kaya, tama yung sinabi mo, Judge, kailangan meron tayong mga signages. Kung pwede lang, hindi lang sasabihin mo na we implement the Safe Spaces Act in this community or in this area, gaya. Kundi, paglagay talaga na bawal ang catcalling, bawal ang ganyan. Signages din, Attorney Al, mas maganda, aside from enumerating yung mga acts, yun na rin penalties, di ba? Yan, may multa po yan, no? From 1,000 to 100,000 pesos. Tapos, may pagkakakulong din po yan, no? Talo na nga po kung repeat or aggravated offense pa yan. May mga repeat offenders po tayo. Tapos, bukod doon, meron din pong administrative sanctions para po sa mga employers at sa mga school officials na i-disregard or ipagbabaliwala lang po yung mga reklamo sa kanila. Parang yung nangyari nga dun sa Buban case, di ba? O dun po sexual harassment. Pero dito rin sa Safe Spaces Act, pag hindi po pinakailaman ng employer, kumbaga nagkibit-balikat lang or nagbulag-bulagan lang doon sa complaint, pwede rin po silang ma-penalize po dyan. Correct, ayan. So I hope yung binanggit ni Judge na mga penalties ay enough to deter the crime. Remember that the Safe Spaces Act, mga ka-L, is more than just a legal tool. Ito ang maganda dito, this is a cultural shift. Yes. Diba? Ang batas ngayon nagiging daan para magkaroon ng cultural and perhaps even a moral awakening para sa atin. Yes. It tells us that harassment is not just immoral, it is punishable. And that yung dignity ng bawat isa must be protected in every space. Tama. Ang ganda. Ang ganda nung sinabi na ni Attorney Al. Kasi ang bottom line naman dyan is yung respeto di ba? Respeto dun sa tao. Kasi kung may respeto ka sa tao, hindi mo gagawin tong mga gantong bagay, di ba? So mga ka-L, kung kayo po ay may nararanasan na mga harassment or yun nga po yung nakakaramdam kayo ng discomfort or you feel violated, kahit saan yan, sa kalsada, sa opisina, sa eskwelahan, or online. Tandaan nyo po, may batas na nakakampi nyo. At yun nga po ang Safe Spaces Act. Correct. Ayan. So, So, it's time. So, kaya we, again, thank you everyone for this opportunity na makarating ulit sa inyo sa kung anumang plataforma, sa telepono nyo or sa mga laptops ninyo. So, again, this is me, Attorney Al. Maraming salamat po ulit sa pagsama sa amin dito sa episode 4 ng Usapang L. Sana malinaw na sa inyo ang rights at mga karapatan ninyo under the Safe Spaces Act. At don't forget po mga ka-L, Usapang L is available on YouTube at sa Facebook, sa official Facebook page na show you sa YouTube po, doon po sa
The House of Law. Ayan, tama na. Yes, tama na. Tapos, At baka meron na tayong mga babatiin. Sino ba yung mga nagko-comment na doon? Siguro yung una-una, lahat ng mga natuwa o nag-congratulate sa pag-launch ng ating show. yes. Sa matatandaan ko lang, syempre si Attorney Manuel Rodriguez, Attorney Jared Amoroso, si Attorney Ronald Santiago, si Dean Sol Mawis, na lahat yan ay naging guest natin sa kabilang show. Kaya maraming salamat sa inyo pong congratulatory messages when we launched the show. Oo, pati sina Justice Selma Alara, sina Judge Lisa Lisa, Flores. yes. Oo. So, yung mga iba pa po natin naging guests, yun din, nagpaparating ng kanilang pagbati sa atin. So, maraming salamat po. At merong isa tayong follower na lahat talaga ni-like niya. Yung unang-una, I remember sabi nga niya na first, Aris Villagen Ney Sayasay Balbas. Ayan. So, nag-post siya ng first doon sa ating cover photo. Saka yung doon sa second episode natin, na pinag-usapan natin yung Loveless Marriage. Meron nag-comment doon, di ba? Judge, kilala mo ata ito, si Attorney Cass Dizon. Oo, si Attorney Cass, yung estudyante ko, na yun, meron na rin lawyer na si Attorney Cass, tapos may sarili siyang law firm, tapos yun nga, sabi niya, very helpful daw yung episode 2 natin, tapos share niya rin daw sa mga clients niya. So maraming salamat. Tapos ito rin, yung mga iba pang bumati sa atin, si Attorney Morgan Nicanor, si Winnie Uchi, na naging natin, si Attorney Boom Santiago. So, maraming salamat po sa inyo. At syempre, alam mo naman, Attorney Alang, laging number 1 fans natin ay ang ating pamilya. So, yung ating mga magulang, maraming salamat sa inyo. At yung mga anak ko rin, yun, very supportive. Very supportive sa atin. So, mga ka-L, please share this episode with someone who needs to know about this, to learn about this. And let's keep building spaces online and offline where respect is the norm and silence is no longer the cost of survival. Ang ganda no na yun. Pero bago tayo magtapos, Attorney Al, ano nga ba topic natin next time? Ang topic natin is Ang topic natin next time, medyo magpo-procedural tayo. Okay. So, mga pamilyar itong mga kaso na to na na-file sa first level court. Yeah. Okay. So, kaya ang next 2 episodes natin ay null claims at ejectment respectively. Ayan. So, kaya sana abangan nyo yan. Talaga ina-advance na namin para at least, di ba, excited kayo, excited din kami sa mga darating na mga episodes. Oo, tsaka pinagpa-partner natin, di ba, yung almost similar topics po. So, abangan nyo po yan. So, hanggang sa susunod po, ingat po mga ka-L and stay safe. Bye-bye! Bye-bye!